So, our topic for today is Computer Engineering, Drafting and Design, Chapter Intro, Reviewed of AutoCAD Drawing, Shortcut Keys, and Other Commands. So, here are some commands na magagamit natin sa CAD. Ito yung mga basic AutoCAD commands. So, yung L, or yung capital L, ginagamit natin siya para makapag-drawing tayo ng simple line. Kapag C naman, yung nilagay natin, ang gagawin niya naman is yung circle sa AutoCAD. Pag PL, yung command na to, this means polyline sa ating drawing. Then, yung rec or yung REC, para makagawa naman tayo ng rectangle sa ating CAD. So, meron din tayong pole arc. So, ito ginagamit natin with minimum of 3 sides and maximum of 1,024 sides. So, meron din tayong tinatawag na arc. So, para makagawa tayo ng arc sa CAD. And itong ellipse. So, from the name, para makagawa naman din ng ellipse sa ating 2D CAD. So, ito yung reg. Yun nga, madalas na ginagamit natin to sa region geometry, sa CAD natin. Yung CO, ito naman yung shortcut para naman makapag-copy tayo ng object sa ating CAD. Now, meron tayo ditong array. So, itong command na to, pwede tayo makapag-gawa ng rectangle, or yung rectangular, yung polar, or even path array. So, ayan yung mga choices. Ito. So, yung TR, may double. Ayan, yung TR, command yan, para makapag-trim or makapagbawas tayo ng mga sobra sa drawing. OP naman, use to open options, window, which contains most of the settings sa CAD natin. Then, meron din tayong SC, para makapag-change tayo ng scale sa ating object. And yung B naman, para makapag-create tayo ng block dun sa properties natin. So, ito, yung other commands, yung ST for style ng text, yung I naman for para makapag-insert tayo ng existing block or drawing doon sa current na ginagawa natin. Yung X na command naman to explode objects tulad nung polyline to magiging simple line. Then si F to add rounded corners or para magkaroon tayo ng sharp edges in terms sa paggawa ng geometry. Yung CHA naman na command or yung CHA para makapag-add tayo ng slant na edges or dun sa mga sharp corners natin para maging slant yung mga edges nila. So, meron din tayong tinatawag na LA. Ito naman, ginagamit to para ma-open natin yung layer ng property management. So, ito, other keyboard shortcut, yung Control-N, para makapag-open tayo ng new drawing tab. Control-S para makapag-save tayo ng drawing file. Control-Shift-S naman kapag mag-shortcut tayo ng pag-save ng drawing file as a new file. So, Control-O, show only the drawing area and itatago niya yung mga palettes and tab. Then, Control-1 para ma-open naman yung mga properties palette. Control-2 para ma-open natin yung design center palette. So, para madali na lang tayo, hindi na natin siya hahanapin sa iba-ibang part. Si Control-9, ito naman ginagamit natin as keyboard shortcut para sa visibility. So, ito yan. Next is Control-C para makapag-copy ng
object, Control V para makapag-paste ng object. Pag Control Shift V naman, ang ginagawa, yung object natin na block is makakopy niya. Si Control Z, kapag may gusto tayong i-undo na last action, gamitin natin siya. Control Y, shortcut, para naman ma-redo o maibalik yung last action. Then, Control Tab to open a new drawing tab or para makapag-change tayo ng drawing tab natin. So, status bar, andito naman yung mga important feature ng CAD. Andyan yung grid, F7, yung shortcut for snap, F9, yung dyne mode, yung polar tracking, F10, isodraft, ortho, F8, yung object snap tracking, F11 yan, object snap, F3, yung transparency display, yung LW display, yung sectioning cycling, yung UCS detect or F6, and yung graphics config. So, ito, dito, pwede sa drafting settings, sa snap and grid, dito natin pwedeng palitan yung value ng snap X spacing and ng Y spacing. Yung dyne mode naman, dito makakapag default value tayo dun sa system, and para ma-off yung change sa system, i-click ulit natin si variable to 3. So, F8 yung, ayun nga yung on-off ng ortho, F9 para sa snap. Kapag ka naka-activate si snap, ang ginagawa niya, yung cursor, magja-jump siya sa another specific point ng drawing area. So, yung polar tracking naman, ang ginagawa, para ma-activate naman yung mga lines na naka-inclined sa angle. So, para ma-increment yung angle. So, isodraft, meron din tayong, ito yon yung sa isodraft, yung pag-toggle natin dun sa activate ng isometric drawing sa plane natin. Then, F11, yung object snap. Yung F3, ito yung one of the most important status bar. So, dito, ina-activate and then de-activate natin yung mga snap option. So, kapag ka nag-object snap tayo na activated, we are able to snap cursor dun sa mga points like sa geometry, yung sa end, center, quadrant, tangent, and etc. So, meron tayong selection cycling. So, dito, mag-select natin kung ano yung variable na i-overlap natin. So, kunyari, may line ka, tapos polyline. Yung line yung isa-select mo, edi i-check mo lang yung line. So, si F6, yun naman sa dynamic UCS, ayun nga. When it comes to graphic config naman, ginagawa niya para ma-open natin yung graphics configuration sa window natin, shortcut command. Then, general command, ito yung frequently used sa drawing natin or yung lagi natin ginagamit. So, bcount, useful siya para mag-count ng number sa blocks ng drawing. So, ganyan itsura niya. Ito yung other command, yung point, yung xline, yung revcloud, sketch, multiple, and, wait lang. Saan na yun? Ito, ncopy, cal, meron din tayo sp, yung arctext, and OOP. So, yan, yung mga command na para pag gagamitin nyo, andito na siya lahat. Yung divide, itong command na to, ginagamit natin siya para mag-divide tayo ng any 2D geometry.
into many equal parts. So, pag rename naman, ayun, from the word rename, i-rename natin yung any named object like yung layer, block, or line type. Sa time, you can find a lot of information dun sa drawing, kung kailan mo siya create, and kung how many hours or minutes yung na-consume mo sa paggawa nun. So, yung break naman, sa 2D geometry at 1 or 2 points. So, paghihiwalayin niya, yung 1 or 2 point. Yung DI for distance between 2 points, yung copy base, yung pag-copy natin ng object sa base point, yung list, ayan, nakalagay naman dito yung example ng list, sinama ko lang yan. Ito naman, dim is 4 dimension. Isa to sa pinaka-importante. So, itong dimension, dito mo ma-adjust yung linear, aligned, radius, diameter, and baseline. So, para ma-access mo to, yung command is, itatype mo yung dim or isi-select mo to, itong dim, from dimensions panel dun sa annotate tab. So, ayan, may scale text, meron din tayong tolerance. Yung tolerance, ang ginagawa niya, if gusto natin mag-add ng feature or ng frame, pwede natin gamitan ng tolerance command. Ito yung DWG prefix. So, kapag hindi mo alam kung saan napunta yung sinave mo na CAD file, so, gamitin mo lang yung command na to para malaman mo kung saan na-save yung file na yon. So, meron tayong TJust unit. Dito, pwede natin pwede tayong mag-justification ng text or ng mtext element natin. So, dyan siya ina-adjust. So, units, so from the word units, dito yung mga pag-change ng drawing units and other settings like yung precision ng line, kung gano'ng kakapal, gano'ng kanipis, yung angular dimension, the default rotation angle. So, ML, you can make multi-line geometry. So, madami or meron siyang multiple parallel. Tapos, yung insert, pwede ka makapag-insert ng block or ng drawing doon sa current na ginagawa mong table using the command. So, sample table, ayan yung itsura niya. Kapag mirror text naman, i-mirror niya yung text. So, ito yung normal, then ito yung mirrored. Yung area, use naman to para malaman natin yung close or open shape sa CAD. So, yung orient, pwede mong reorient text entities. So, kung ano yung most readable position. So, pwede siyang paikot and depende siya sa angle na gusto mo. So, meron tayo ditong boundary. Pwede tayo makapag-extract ng close boundary. So, ito, pwede natin kunin tong sa A na to. So, ito na yun. Nakuha natin siya. So, dim rotated, kabaliktaran naman siya nung sinelect mong una. So, yung inclined, magiging mapupunta siya dito. So, mababaliktad siya. So, ayan, yung break line. Yan yung itsura niya. Ito naman yung kapag ka-fill mode, ayan yung ano niya. Meron siyang tawag dito, meron siyang filled area in hatches, while kapag naka-ano naman siya, naka-off yung fill mode, magiging plain lang siya or wala siyang pattern or walang nakalagay sa loob niya. So, aperture, dito, nakakontrol siya ng system variable, kung ano yung area na isi-select mo or saan yung endpoint, saan yung snap point, ayun. So, ito yung recover, yung text fit,
Tapos, yung sa unit, ito. Meron to kanina, yung sa shortcut ng units na nasa unahan. Pero, pwede rin yung ganito, yung mano-mano. Ito naman, for accessibility command. Yung, etong mga to, hindi naman pa natin kailangan, nilagay ko lang din. So, proceed tayo dito sa 3D command. So, yung thicken, ang ginagawa niya, kino-convert niya yung surface para maging 3D solid. So, mag-a-add siya or by adding thickness doon sa drawing. Yung con to solid, ang ginagawa niya naman, you can convert yung 3D mesh and watertight object papunta sa 3D solid. So, meron din tayong polysolid, ito, yung wall-like shape, ito yun. Dito, nade-define natin yung height or yung tangkad and yung thickness or yung kapal ng polysolid command. So, mas madali siyang ma-visualize. So, for volume, pwede nating makita or malaman yung volume ng 3D solid as well as yung radius, yung centroid, yung product of inertia, ayan, makikita natin yung mga information. So, yung edges, eto, i-extract mo yung edges ng 3D solid papuntang 2D geometry. So, eto, na nasa left side, yan yung naka 3D solid. So, pag in-extract mo yung edges, magiging ganito siya kasi naka 2D lang siya, 2D. So, hindi vivid yung itsura ng solid. So, ito, project geometry. Yung paggamit ng command na to, yung 2D curve natin, magiging 3D curve. So, mas makikita natin yung itsura in 3D. Yung surf patch, ito naman, pwede nating i-fill or yung mga itong open area, tulad nito, yung top ng cylinder, ayan o, nakakapag-create siya ng open area. So, yung helix, ginagamit natin siya para ma-move yung solid edit. So, last is ito, yung solid hiss and yung surf offset. Sa surf offset, ang ginagawa natin yung surface inside, outside, or pwedeng sa both side ng surface, magiging ganyan. So, yung solid hiss, pag ginamit natin to, ma-record natin yung history ng solid dito, kung paano natin siya nabuo or ginawa. So, ayun, that ends our chapter 1, which is yung chapter intro, yung review natin dun sa AutoCAD drawing, shortcut keys, and other commands.